Ay, ah. Oh! Siwas ah, siwas! Atut! Ah! Papunta tayo sa ating fishing site! Yay! Ang target namin ngayon ay yung tinatawag natin na hase pattern. Yung hase is goby sa sa English. So yung goby pattern ay kung saan yung mga sibas ay nasa ibaba, nasa bottom, at tina-target nila yung mga goby na nasa ibaba, yung mga shrimp at saka yung mga crabs. May pumitik. Ito yung gamit natin, guys. Vibration. Napulot ko lang yan. Ayan guys, try lang natin mag-wading. Kung kaya ko ba yung lamig. Dito pa lang tayo sa malapit pa lang tayo ng lamig na. Malamig nga. Subok lang ako ng mag-wading. Kung kaya ko yung lamig. Dito pa lang ang lamig na. At nakita ko yung kaibigan ko nag-usap ng konti. Ngayon, sabi niya, balik tayo sa tulay kasi wala ng tao doon. So ngayon, ang ginagawa namin is nagtuthrow kami, nagkakas kami ng mga mabibigat na lure, vibration lure, o kaya naman ay yung jig head. Lalo-lalo na yung 22 grams or 16 grams na mula sa Daiso kasi pag nasabit siya, so mura lang. So yun yung ginagawa. So ikakas mo siya doon sa gitna ng river, doon sa tinatawag nila na Ryusin or yung gitna ng pinaka main current. Tapos magko-curve yun ng konti papunta doon sa tulay at dahan mo siyang i-retrieve na talagang nasa ibaba siya ng bottom. So sabi nga doon si isa sa mga famous na YouTuber, so dadalhin mo yung lure sa mukha or sa mouth talaga ng sibas para makita niya at kainin niya. So dahil malamig ngayon ang panahon, so yung mga sibas ay nasa ilalim at doon sila nagtatarget ng mga isda. Dito tayo sa tulay. Kaso lang malamig. Nani ka kakata? Bura ka. Ay, ah. Oh! Siwas ah, siwas! Atut! Ah! Ah, ah. Oh! Ah! Oh! Siwas ah, siwas! Atut! Ah! Dekai shimasho! いやー、70ぐらいとね、濃いと思った。濃いと思った。あれ。いやー、はあ、切れた。いやー、はあ。
Koi to umutata kara, ansen to, ano, mudota to kene, koi data umuta kara. Oh, dikai dikai yo. だからこいと思ってら。うん、でかい。70かな。いるいる。この辺だけ。この辺。橋じゃない、ここ。だから戻ったの時に、会長の時に、あれわあ、この辺、うん、ここ。あそこですけどね。で、戻ったの時に、わあ、すごい。いやー、びっくりした。ネットがね、ランディングネットがあそこに持ってなかったから。おいよー。いや、ダイソダイソno 16. Pagkas ko, habang binabalik ko yung lure ko, ay may biglang, parang biglang bumigat yung ano ko, yung lure ko. So akala ko nasabit yung banak. So wala lang. So inignore ko lang. So akala ko banak. Tapos nung malapit na siya, parang mabigat. So akala ko karpa, koi. So sabi ko, karpa to. So dahan-dahan lang talaga ako na nag-relax ako doon sa pag retrieve ko ng lure. Nag-relax ako. Tapos yung nung malapit na siya, nako, sibas ang laki, siguro mga 70 centimeters na sibas, malaki. So ngayon, nag-alala ako kung saan ko siya ilaland kasi hindi ko iniwan ko sa bisikleta yung aking net. So landing net ko iniwan ko sa bike. So nag-alala ko saan ko ba dadalhin. So ngayon habang uh, pasilip-silip ako doon sa lugar kasi medyo may tubig pa yung lugar. So yung ng river, yung side niya is may tubig pa. So nag-alanganin ako pero kitang-kita na yung sibas. So nag-alanganin ako kung saan ko ilaland yung sibas. Tapos makakita ko, nagulat ako, ang laki. So sabi ko, saan ko ilalagay? Sa isip-isip ko, saan ko ilalagay itong sibas? So yun, nag-try ako. Tapos nakawala. Nakawala yung sibas. So sa nakakatuwa pa dito, yung kaibigan ko, nakakuha din siya. Nakakuha din siya, sunod-sunod kami. So siguro mga 3 or 4 minutes, siya naman ang nakakuha. Tapos nung malapit na sa kanya, ganun din, barita or nakawala yung sibas. Kaya sabi namin, okay to. So kahit na malamig, giniginaw ako. So nag-enjoy kami sa fishing namin. Tapos ako naman, dahil nga yung Daiso ko na jig worm ay isa lang yung mabigat na dala ko. So umakit ako dito sa itaas at kinuha ko yung aking reserve na Daiso. So dito ako sa itaas at yung habang inaayos ko yung aking setup ay nakahuli uli siya ng sibas. Yun nga lang, nasabit yung sibas doon sa gitna ng tulay. Kaya pag nasa gitna ka kasi ng tulay na yun, talagang masasabi ka. So naputol yung kanyang line. So yung kaibigan ko, dalawa yung kanyang nakuha na hindi na nalad. Ako, isa na hindi nalad. So at least kahit na sobrang lamig ngayon guys. So tingnan mo, giniginaw ako. At malamig yung tubig, malamig yung hangin. So enjoy pa rin yung pag-fishing. So sayang na lang yung nakuha ko sana kasi malaki yon. So malaki sana yung nakuha natin. Sa tingin ko naman ay nakuha sa ating video yung sibas at yung sigaw, yung excitement at saka yung disappointment. Pero yun ang saya ng fishing guys. Kaya tuloy-tuloy lang natin itong ating bisyo sa pag-fishing. May isa lang pala akong request sa inyo mga guys. Target ko sana this year na magkaroon ako ng 1,000 followers. So please subscribe sa aking YouTube channel para ma-shoutout kita guys sa next na mga episode. Paki-comment kung saan ka nanonood ngayon, ang iyong probinsya or ang iyong bansa. Hintayin mo ang shoutout ko sa ating mga susunod na mga video. Hanggang sa muli, ito si Erwin ng Fishing Sigbian. Fish on! Bye!